Okay po mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa munting channel natin. Ako nga pala si Ibalita Bay. Ito po mga kababayan, pag-usapan po natin itong bagong senatorial survey na nilabas ng MBC DZRH. MBC DZRH pre-election survey second wave mga kababayan. Kung saan ang nangyari dito sa survey mga kababayan, aba, pasok na pasok ang mga padapa. Pasok na pasok sa survey dito mga kababayan ang PDP. Halos karamihan sa pasok sa Magic 12 ay puro PDP mga kababayan. Ginawa po mga kababayan ng survey nito itong kasagsagan ng paghuli dito kay former President Rodrigo Duterte. Ayan mga kababayan, no? Yan. Ayan na. Kita nyo? Ayan. Kita nyo ba? Ayan na. Yan. Ano? Ha? Isa-isahin po natin ito mga kababayan dahil mukhang nakakagulat po ito. Kaya lang, dalawa ang survey na lumabas mga kababayan. Magkaiba. Diba? Kaya dito mo malalaman na mukhang mayroon hokus-pokus. Mukhang mayroon hokus-pokus na nangyari mga kababayan. Dahil nga sa magkaiba na survey, magkaibang company mga kababayan. Dito nga sa bagong survey na ito ginawa po itong mababayan na ginawa po itong nakalagay dito mababayan na babasahin natin March, ginawa po itong mababayan March 8 to 10 2025, sample size 7.516, tapos nationwide March of error 1.13% mga babayan. Ayan ang nakalagay dito. MBC DZRH pre-election survey second wave mga kababayan. Alam nyo ba kung sino ang nangunguna dito mga babayan? Si Bongo. Si Bongo po mga kababayan ang nangunguna sa survey dito. Number 1 po siya. Kasi nga po si Bongo mga babayan, kung matatandaan po natin nung election, nung hinuli si Digong ay nagmistula po itong food delivery. Apo, dahil meron po itong pizza, ilalagay ko na lang dito sa gilid ditong survey mga babayan. Sorry, yan, ilalagay ko lang dyan. Dahil nagmistula po itong mga babayan, si Bongo delivery noong mga panahon na inaresto po si Digong, kaya siguro nakakuha po siya dito ng 79.6%. Number 1 po siya sa bagong survey mga babayan. Ito pong survey na ito mga babayan ay may nakalagay dito Caraga. Caraga. Ayan, Caraga. Hindi ko lang alam kung Caraga region ba ito mga babayan hindi naman ito, pero nakalagay dito nationwide Pag sinabi kasi nationwide, bakit Caraga? Diba? Okay, anyway, tuloy tayo. Sinundan po siya mababayan dito ni Bato de la Rosa na nakakuha naman ito ng 72.6%. Apo. Itong si Bato naman mga babayan ay sumikat siguro ito dahil sa pagtatago niya. Umingi ang kanyang pangalan dahil sa kanyang pagtatago. Diba? Tapos, sinundan po siya ng pangatlo Puro nga mababayan puro siya PDP. Pangatlo, Bundok. Si Bundok po mababayan ay pasok po sa top 3. Nakakuha po ito ng 49.6%. Palagi may 6
Ha? Nakaka, nakakadudo. Bundok, nakakuha po ito ng 49.6% mga babayan. Ito si Jimmy Bundok. Apo, at pangatlo po siya mga babayan. Si Jimmy Bundok naman, tahimik po ito napakatahimik ng mamang ito. Sumikat lang yata ito, yung umingi lang yata ang pangalan niya dito dahil dun sa pagsabi niya dun sa anchor ng News 5 na si Gretchen Ho ay beautiful. Kaya umingi siya dahil pinatulan siya ng Gabriela. Sinabi ng Gabriela ay siya raw ay bastos. Bastos daw. Umiiwas sa mga katanungan. Kaya napunta na lang doon sa pagiging beautiful. Ito, magugulat ka dito mga babayan Naungusan pa ni Salvador si Marcolita. Kasi po mga babayan dito, sinundan po siya mga babayan ni Salvador. Pang-apat po ito. Pasok sa top 4, Salvador Philip Reyes. Nakakuha po ito ng 45.9% mga babayan. Pang-apat, si Salvador Philip mga babayan. Ito rin po mga babayan yung mga panahon na umiyak si Salvador. Kunyari nasa pelikula siya. Tapos meron siyang kayakap. Ang sinasabi ng iba, yung kayakap daw niya na hinahalikan niya sa noo ay si Hanilet. Opo, pero nung siniyasat ko ay hindi ito si Hanilet. Ito si Badoy. Si Badoy po mga babayan ng kanyang kahalikan dito. Kayakapan. Kayakapan mga babayan. Si Badoy po yun, nakatalikod lang kasi. Pero kita naman po natin na si Badoy kasi kulubot na po yung kanyang balat. Anyway, tuloy tayo. Pasok din mga babayan dito sa panglima. Panglima po mga babayan, pasok si Rodante Marcolita. Nakakuha po ito ng 43.1% mga kababayan. Ang pinagtataka ko dito mga babayan, naungusan pa po ni Salvador, ni Bundok, si Marcolita. Nakapanglima lang si Marcolita mga babayan. Si Marcolita naman mga babayan, umiingay po ang pangalan nito dahil nga sa TRICOM kung saan sinisingil niya ang kanyang mga bumabanat sa kanya, pinapatawag niya. Kaya iboto niyo po ito si Marcolita. Baka mamaya ipatawag ako nito sa TRICOM pag hindi ko binanggit yung kanyang pangalan. Baka mamaya ipatawag ako nito sa TRICOM. Kaya si Marcolita po, iboto niyo po mga babayan. Eto, isang DDS din. Pasok din mga babayan sa pang-anim. Pasok din sa pang-anim mga babayan. Itong si Willie Rebillame mga kababayan. Grabe, pasok din mga babayan sa pang-anim itong si Willie mga babayan, Rebillame. Nakakuha po siya ng 39.9% mga kababayan. Si Willie Rebillame naman mga babayan, hindi po ito nakikisali sa politics sa ingay ng politika, hindi po. Ang problema lang dito mga babayan kay Willie, dahil siya po ay plastic. Plastic po ang kanyang ugali mga babayan. Hindi po siya tutulong kung wala po siyang pakinabang. Natatandaan niyo po yung nagpanggap di umano na vlogger na lumapit kay Willie at tinalikuran niya.
Binigyan niya na lang ng jacket. Tapos may balita pa po tayo dyan na ito raw si Willie Rebillame ay ayaw niya dumadaan sa isang, diba? Sa isang mga babayan, na sa isang elevator na may kasama siya. Ayaw niya, pinapaalis niya. Gusto niya siya lang mag-isa. Tapos kailangan na pagdadaan daw siya sa isang hallway, katulad ng mga sa loob ng TV5, kailangan wala raw tao. Ganyan po itong mga babayang ka-arte itong si Willie Rebillame. In short, plastic po na tao mga babayang. Kaya anong dahilan para iboto nyo ito? Pang-pito. Eto. Pang-pito. Imbis na pangalawa, pang-pito na lang itong si Erwin Tulfo. Erwin Tulfo po mga kababayan na pampito 37.8% mga babayan. Pampito na lang po siya mga babayan na Erwin Tulfo. Mukhang nauungusan po ito ng mga PDP. Pero mo si Erwin Tulfo na number 1 sa loob ng ilang taon. Itong malapit na eleksyon ay mukhang bumagsak po siya. Pampito na lang po at nauungusan po siya ng mga PDP. Ganyan po kalakas mga babayan nito mga PDP. Lupit no, lupit. Talagang napakalakas ng PDP ngayon mga babayan. Pangwalo po mga babayan. Pangwalo na ito. Ito namang si Bong Revilla. Yan. Ito po mga babayan ay alyansa na po ito. Mula kay Erwin Tulfo, pampito, sinundan siya ni Bong Revilla pangwalo. Nakakuha po ito si Bong Revilla ng 35.1% mga kababayan. Marami ang nagagalit kay Bong Revilla ngayon, pero mukhang dahil sa mga nangyari sa PDAP na nakulong, 'di ba? Ito si Bong Revilla dahil sa PDAP na kinasasangkutan nila sa corruption daw. Ayan, marami nagagalit sa kanya. Pero mukhang mananalo pa rin ito dahil sikat artista. Artista po mga babayan, at saka hindi po ito nakikisali sa mga politika ngayon. Kaya tahimik po ito mga babayan. Itong si Bong Revilla. Mukhang mananalo pa rin ito kahit maraming nagagalit dito. Ito po mga babayan, alyansa din. Sinusundan po siya ng pang-siyam. Itong si Pacquiao. Itong si Manny Pacquiao mga babayan. Nakakuha po ito ng 34.7%. Manny Pacquiao, issue po sa kanya ngayon mga babayan, itong di umano ang kanyang pagiging balimbing. Pero hindi lang naman si Manny Pacquiao yan hindi lang naman si Manny Pacquiao ang gumagawa niyan mga babayan, kaya wala pong dahilan para nasa sa inyo naman po yan kung iboboto nyo ito si Manny Pacquiao. Pero pasok po siya dito sa number 9, Manny Pacquiao. Yan, palakpakan natin si Manny Pacquiao. Palakpakan din natin si Erwin Tulfo. Yan. Palakpakan din natin si Bong Revilla. Palakpakan din natin yung mga padapa. Yan. Pang-sampo. May sumingit po mga babayan. Ito, ano na naman to mga babayan PDP na naman. Pang-sampo. Vic Rodriguez mga babayan. Nakakuha po ito ng 31.3%. Grabe. PDP na naman mga babayan pang-sampo. Si Vic Rodriguez po mga babayan ay dati pong tauhan ni PBBM na bumaliktad po dahil hindi na po siya nakakuha ng baka hindi na siya nakakulimbat.
Kaya mas pinili po niya umalis at lumipat sa Duterte. Yung kanyang issue mga kababayan. Ito, pang 11, PDP na naman. Puro PDP Pang 11, Kibuloy, Pastor Apollo Kibuloy, nakakuha po ito ng 31.1%. Lalakas ng PDP dito sa bagong survey ng DZRH Kibuloy po mababayan, ang issue po dito kay Kibuloy, siya lang naman po ay nakakulong. Nakakulong lang naman po si Pastor Kibuloy ngayon dahil sa kasong di umano parang human trafficking yata at saka marami pa mababayan. Kaya nga siya nakakulong Dahil kung wala siyang kaso, hindi siya makukulong. Di ba? Ayan, mababayan, nakakuha po siya ng 31.1%. Pang 11 po siya. Pasok sa top 11, mga babayan. Ito, panghuli natin, top 12. Si Vicente Soto. Yan. Si PDP, alyansa po ito. Vicente Soto, panghuli pang top 12. Nakakuha po ito ng 31.1%, mga kababayan. Ayan po, mababayan. Sa madaling salita po, ang alyansa ay ilang po ang alyansa nakapasok dito? Si Soto, Pacquiao, Bong Revilla, Tulfo. 4 lang po, mga babayan. 4 lang po sa alyansa ang nakapasok dito sa DZRH survey. Ito po, mga babayan, yung kasagsagan ng paghuli kay Digong. Kasi March ito yung parang bali-balita na kasi 11 yata hinuli si Digong bali-balita na po ito na may warranta si mga babayan, Digong. Ito po yun. In short po, mga babayan, ang alyansa 4 nakapasok sa alyansa, tapos ang 8 puro na padapa. Yan. Okay, mga babayan. Anong katanungan natin dito? Hindi ba ito bias? Hindi ba ito bias? Okay? Kasi, mga babayan, sa nakikita ko, mukhang may problema dito sa survey. May problema po dito sa survey, mga babayan. Mukhang may bias po dito. Kasi bakit nakapasok itong mga PDP dito na hindi naman kilala? Mas kilala po ito sa tinatawag na suka. Di ba, mga babayan? Kaya hindi po ako naniniwala dito sa survey. Mas maniniwala siguro ako kung sa ibang survey ay puro parehas kayo dito, mga babayan. Makikita nyo naman, mga babayan, kapanipaniwala ba yung survey na yan? Diba? Mukhang hindi po kapanipaniwala yan, mga babayan. Kaya, nako, ingat po tayo sa mga fake news. Mag-ingat po tayo sa mga fake news, mga babayan. Okay? Yan lang po muna, mga babayan, ang update sa inyo. Salamat sa inyo pag-suporta. At siyempre, kung hindi ka pa naka-subscribe, pindutin nyo na po yan at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa ating live at ina-upload na video. Tapos paki-like na rin po ng video at paki-share po. Salamat po sa inyo lahat, mga kababayan.